Ako, mukhang may magandang balita tayo mga kapuso ha. May wage increase sa Metro Manila kung magkano, alamin po natin ito. Flash report, nasa linya na si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Magandang tanghali, Secretary Tolentino. Magandang tanghali Ay, po. magandang tanghali po sa inyong dalawa at sa inyong mga taga-subaybay. Secretary, ano yung magandang balita na yan? Ay, inanunsyo ko po kanina ang pagtataas ng sahod sa pribadong sektor sa buong Metro Manila ng 85 pesos kada araw para sa manggagawa sa pribadong sektor. Ibig sabihin, mula sa sweldong 695 ang minimum wage doon sa ating mga non-agricultural workers, ito ay magiging 780. Doon naman sa agricultural workers mula sa 658, ito ay magiging 743. Ito po ay historic high. Makasaysayan, ngayon lang po nangyari ito sa Metro Manila na napakataas, 85 pesos po. Dalawang tranches po yan, yung 60 pesos po effective July 19, 2026 at yung 25 pesos effective January 20, 2027. So ito po ang pinakamataas sa recorded history ng Metro Manila na pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa. Secretary, anong naging basehan po nitong halaga na pinatupad po ng aumento na bagong Ay aumento po? marami pong basihan, yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng kuryente, yung pagtaas ng bilihin at yung kakayahan ng mga manggagawa natin na magkaroon ng isang disenteng pamumuhay dito po sa Metro Manila. So maraming factors po yan, pinag-aralan po yan, nagkaroon ng konsultasyon, tripartite, employer, employee, at na maging ng government sector. Meaning, nabanggit mo yung mga employer, Secretary, wala na silang pagkontra rito, no? Ay meron din po siyempre consultation yan, pero dahil po majority po naman ang naging desisyon, collegial po yan, ito na po ang naging resulta. Opo, ang tanong ngayon, Secretary, kailan po maging epektibo itong pagtataas Binanggit ko po. Opo, Binanggit ko po, July 19. July 19. Opo, next month, effective na po yan. Ayun. 60 pesos. Yung second batch na 25 pesos ay sa January 20, 2027. Pero pag binuo nyo po yan, ito po nga ang pinakamataas sa kasaysayan sa NCR at ang magiging resulta po ay 780 pesos na po ang minimum wage dito sa Kalakhang, Maynila. Ayun, oo. Magandang balita ito at marami na sigurado nagpapalakpakan Opo, ngayon, hindi po Secretary. Dahil hindi po nila akalain na ganitong kabilis. Okay, yung ibang rehiyon, Secretary. Yan. Consultation pa ho yan, mayroong proseso po. Siguro ang palapit dyan ay NCR, Region 3 at Region 7 sa may Cebu. So Magandang balita. dahan-dahan po tayo dyan. Susundin po natin ang proseso. Oh, yung last na lang, Secretary, dun daw sa mga kasambahay po, meron bang pagbabago? Sa ngayon po, yung mga kumikita ng minimum wage sa NCR, siyempre kasama po doon. So lahat po yan ay maliliwanagan sa mga susunod na araw. Kasama na rin po yung may mga empleyadong 15 o mababa sa 10. Pero ang makikinabang po sa buong Metro Manila ay 1.1 million daily age earners. Ayun. Opo. Yung wage distortion na tinatawag, Secretary, aayusin na rin daw? Ayun po, yung alam niyo po, yung wage distortion, meron din makikinabang doon na 1.9 milyon na manggagawa. Opo. Ito po yung kumikita na mahigit na minimum wage kasi makikinabang sila sa pamamagitan ng wage adjustments. Magkakaroon po yan, kasama po dyan ng collective bargaining agreement ng iba't ibang mga Pati kumpanya. sila. Okay. Ako magandang balita pala Magandang yung pati yun na sasalubong address sa July 19 na Secretary. Maraming salamat, Secretary. Maraming salamat. Mabuhay po ang manggagawang Pilipino. Mabuhay po kayo. Salamat, Secretary. Mga kapuso, si Labor Secretary Francis Tolentino.